Magandang araw mga kapatid. Disyembre 19 ngayon at napakalapit ng matapos ang ating taon 2025. Malapit nang papasok muli ang isa pang taon. Naway ang salita ng Diyos ay hindi nawalan ng saysay sa ating mga buhay. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay ipinangangaral, hindi upang pakinggan lamang. Ngunit ito'y kailangang pakinggan at isasagawa. Sapagkat kung ito'y pinapapakinggan lamang na walang pagsasagawa, ang Biblia nagsasabi na tayo'y luluko sa ating mga sarili. Sa English pa, we deceive ourselves. Naway makinig tayo at manalangin na ang Panginoon ay magturo sa atin sa bawat aral na ating pakinggan ay ating isagawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. O aming mga makapangyarihan Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo muli. Ang salita nyo na amin namang pag-aralan at pakinggan naway sa inyong biyaya at kapangyarihan ay aming isasagawa ang mga ito sa inyong gabay. Samahan nyo kami sa aming pakikinig at sa aming pag-unawa sa pamamagitan ng inyong Espiritu ng katotohanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating sinimulang aral. Pangatlo na itong serye sa tungkol sa Kristiyano bilang katiwala ng Ebanghelyo. Sinimulan natin ang ating mensahe tungkol sa isang katiwala, ang Kristiyano bilang katiwala ng Diyos, na wala tayong pag-aari kahit anuman. Maring tayo'y nag-iipon ng maraming ganito, ganyan, pera ba, o anong mga bagay. Ngunit babalik pa rin ang katotohanan na hindi atin ang mga yan. Yan ay pinagkatiwala lang sa atin. At tayo, una sa lahat, ay katiwala ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na siyang bumuhay sa atin sa isang bagong pagkasilang na muli. Ang Ebanghelyo na nagturo sa atin upang sumampalataya kay Kristo at magsisi ng ating mga kasalanan. Ang Ebanghelyo na sinasabi ng Biblia na kailangan tayong magpatuloy na karapat-dapat nito. Ito ang Ebanghelyo na tayo ay katiwala. Sinimulan natin ang dalawa ng sesyon ng mensaheng ito. Ang Kristiyano bilang mabuting katiwala. Ibalik natin ating mga sarili sa mga nakalipas na aral. Una, ang bawat mananampalataya ay itinalalaga ng Diyos bilang katiwala ng Ebanghelyo. Nakatalaga tayo ay tinawag, itinalaga sa pagiging katiwala nitong Ebanghelyo. At pangalawa, kailangan ng tamang kaalaman ng mananampalataya tungkol sa nilalaman at layunin ng Ebanghelyo. Kailangan tama ang ating kaalaman at layunin ng Ebanghelyo sapagkat kung hindi natin alam ang tama, hindi rin tayo sumampalataya ng tama at hindi rin natin maipapangaral ng tama. Pangatlo, ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo ay kailangang karapat-dapat sa Ebanghelyo. Yun, tayong mga katiwala, tinawag na dapat ang ating mga buhay ay umaayon karapat-dapat sa Ebanghelyo na ating tinanggap at isasalaysay o ipapangaral. At yan ang checklist, no? Yan ang guide ng ating pagka-Kristiyano. Itong Ebanghelyong tumatawag sa atin upang karapat-dapat nito. Pinag-aralan na natin ang mga dahilan kung paano. Ang
Ikaapat, ang katiwala ng Ebanghelyo ay kumikilala sa kaniyang pananagutan at tungkulin ng Ebanghelyo. Kumikilala tayo sa ating tungkulin at pananagutan. Yan ay ipangaral. Dapat ipangaral ang Ebanghelyo. May pananagutan tayo. At dapat mamumunga tayo sa ating pagsasagawa nito. Pang mapatunayan na tayo nga ay gumagawa sa ating tungkulin at pananagutan. Panglima, ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo ay handang magtiis ng paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Paghihirap, pagtitiis. Yan ang daan na ating tatahakin. Isang mahirap na daan alang-alang sa ating Panginoong Kristo na nagsasabi na nag-iwan sa atin ang Kristo, ang ating Panginoon, ng halimbawa na dapat nating tularan. Tularan ang kanyang modelo. Pang-anim na tayo mga kapatid ngayon sa ating pangatlong serye. Ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo ay masipag, marunong, matapang at matagumpay. May apat na katangian ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo dito sa pang-anim. Dapat siya una masipag, marunong, matapang at matagumpay. He should be diligent, wise, bold, and successful. Una, itong tayong mga mabuting katiwala, kung dapat man mabuting katiwala tayo, dapat tayong masipag alang-alang sa Ebanghelyo. Sabihin, hindi lang masipag sa trabaho mo, hindi ganun ang hinahanap. Hindi masipag sa ating mga anumang gawain sa bahay, pagiging asawa, pagiging worker. Masipag tayo dito sa ating aral ng pagiging katiwala. Masipag tayong magpatutuo kay Kristo. Masipag tayong gagawin ang ating tungkulin at pananagutan. O dito sa 1 Tesalonica 2, 8 at 12, si Kristo, si Pablo, 1 Tesalonica 2, 8 hanggang 12, si Pablo ay nagpapatutuo ng kaniyang pagiging masipag. Masipag siya sa una sa pagpapakita sa mga tao sa kaniyang hanapbuhay na hindi siya umaasa sa kanila. Sabi niya, araw at gabi ako'y nagsisipag gumagawa. Kaya ano man ang trabaho niya, sabi sa Biblia, siya gumagawa ng tolda. Gumagawa siya araw at gabi. At hindi lang siya gumagawa ng kanyang gawain ng trabaho sa paghahanap buhay, kundi sinabi rin doon ni Pablo na siya ay nagsipag para sa kanila sa Ebanghelyo. At ayon makikita natin mga kapatid dito sa Kolosas na ating babasahin, 1:29, ang sipag ni Pablo sa pagiging katiwala ng Ebanghelyo. Ito ang nasusulat mga kapatid. Dahil dito, sabi ni Pablo, nagpapagod din naman ako na nagsisikap ayon sa kanyang pagsagawa, ayon sa gawa ng Diyos, na gumagawang may kapangyarihan sa akin. So ang kapangyarihan ng Diyos at ang sipag ni Pablo nagsasama upang gagawin ang magiging masipag na katiwala ng Ebanghelyo. Pangalawang, dito sa pang-anim, marunong na katiwala, wise, wise steward. Ang Kolosas 1:28 nagsabi na siya namang ipinangaral na binabalaan ang bawat tao ng buong karunungan upang maiharap naming sakdal ang bawat taong kay Kristo. Sinabi niya, binalaan ang bawat tao ng buong karunungan. Ang ibig sabihin, nangaral siya. Warning. Ang mga pangangaral ni Pablo ay kasama yung warning, yung sinasabi ng Diyos ay maghahatol, ng Diyos ay totoo na
gagawin ang kaniyang ipinanukala sa tao. At ito'y ginagawa ni Pablo sa kaniyang pangaral ng may karunungan. No? Karunungan. Alam natin ang ating ebanghelyo ay dumating sa atin at ating naunawaan sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. At ang karunungan ito ay taglay sa mga mangangaral upang ipangaral ng maayos. Ibig sabihin, ang marunong na mangangaral ay marunong ng tama sa kanyang ipinangangaral, marunong sa pagsagawa ng pangangaral, at sa mga tao ng kanyang pangaralan, marunong din siya makisama. Pangatlo, mga matapang na katiwala. Matapos maging marunong ay kailangan ding tapang na katiwala. Si Pablo, bukod na siya ay masipag, marunong, siya rin ay tapang na katiwala. Ginaya niya si Kristo na matapang sa harapan ng mga tao. Sinabi ni Pablo na siya ay gumagaya sa kanyang Panginoon. Ayon sa 1 Tesalonica 2, 2 versikulo 2 pala. Subalit sa kabila ng kami naghihirap noong una at pinag-aalipusta kami tulad ng inyong nalalaman sa Pilipos, ay naging matatapang kami sa harap ng Diyos upang mangagsasalita sa inyo sa Ebanghelyo sa gitna ng maraming kaguluhan. Tingnan nyo, nangaral ng matapang sa gitna ng maraming kaguluhan, maraming problema, maraming paghihirap. Hindi sila nahadlangan sa pangangaral ng matapang. Yan din ang dasal, no? Hinihingi ni Pablo sa mga taga-Epeso. Panalangin niyo ako na ako'y maging matapang sa pagbukas ng aking mga bibig upang ipangaral ang Ebanghelyo. Epeso 6:19. At hindi lang matapang, kailangan matapos matagumpay. Ang mabuting katiwala sa pang-anim, siya ay marunong, masipag, marunong, matapang at matagumpay. Ang mga ginagawa niyang tungkulin sa kanyang pananagutan ay nagbubunga siya. At sa kanyang pagbubunga nagtatagumpay, natatapos, natutupad ang mga dapat tuparin sa pagiging tapat at isang mapagkatiwalaang katiwala ng Ebanghelyo. Sinabi ni Pablo sa pangalawang Timoteo 4:7 at 8, lumaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Tinapos ko ang aking takbuhin. Iniingatan ko ang aking pananampalataya. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya nga, nakalaan para sa akin ang isang korona ng katuwiran, na ang Panginoong Diyos, ang matuwid na hukom, ang magbibigay sa kanyang araw, sa araw na yon. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng umiibig sa kanyang pagpapakita. Hindi lang si Pablo nagsabi na siya tatanggap ng korona ng katwiran, kundi lahat ng kagaya ng mabuting katiwala sa Ebanghelyo. Yan mga kapatid ang pang-anim. Ang mabuting katiwala ay dapat siya ay sipag, marunong, matapang at matagumpay. Dito tayo sa pang-pito, mga kapatid. Pang-pito, ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo ay nag-iingat at nagtatanggol sa Ebanghelyo. Nag-iingat at nagtatanggol, mga kapatid, sa Ebanghelyo. Yan ang tungkulin
ng mabuting katiwala tulad kay Apostol Pablo. At siya rin sa atin, dapat tayo'y tatanggap sa ating tungkulin ng pag-iingat at pagtatanggol sa Ebanghelyo. Mabigat itong tungkulin sapagkat una, ang tunay na kaalaman, no, at pangangaral sa Ebanghelyo ay kailangan sa mabuting katiwala. Tamang kaalaman, tunay na kaalaman ng tunay na kaalaman at pangangaral na tunay upang maayos kang maiingat at magtatanggol sa Ebanghelyo. We are called to protect and defend the gospel. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo na ating hinahawakan na ipapangaral, isasalaysay sa buong mundo, ay dapat ito'y puro, ito'y pure, ito'y hindi mahahaluan ng kahit anong hindi tama na aral. Sapagkat si Pablo, noong na-discover niya sa mga taga Galacia ang paghahalo nila ng hindi tamang ebanghelyo, ikinagagalit ni Pablo ng lubos. Sinabi nga niya sa Galacia 1, subalit kahit na kami man o isang anghel sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa ipinangaral namin dati sa inyo, ay susumpain siya. Let him be cursed. Let him be accursed. Pagkasumpain ng mga taong mangaral ng hindi tama. Sinabi niya sa Galacia 2:21, hindi ko pinawalang saysay ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang katuwiran ay dumating sa pamamagitan ng kautusan, ang kamatayan ni Kristo ay naging walang kabuluhan. Ibig sabihin, mali na pangangaral, mali na pagkaalaman na ipinangaral ng mga taong ito. Sabi ng ni Pablo sa taga-Galacia na ikinagagalit niya na ang kanilang kaligtasan ay kailangan dagdagan ng pagsunod sa kautusan. Hindi, pananampalataya lamang. Pagkilala sa Ebanghelyo, pananampalataya nito. At ang ating mabuting gawa ay susunod, maging bunga ng ating pagsampalataya. Sabi ni Pablo, kung mali, susumpain sila. At kung mali, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Hindi naman namatay si Kristo ng walang kabuluhan. Kaya kailangang itatama ang ating pananagutan sa Ebanghelyo na kailangan ng pag-iingat nito at pagtatanggol. Ang ipapanatili ang Ebanghelyo na tunay at tama ayon kay Pablo ayon sa Pilipos 1:7, itinalaga ako alang-alang sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Tingnan niyo, hindi lang siya itinalaga upang mangaral, ngunit ang pangangaral at ang Ebanghelyong dalan niya ay kailangang iingatan niyang hindi masisira, hindi mahahaluan, kailangan tama. Kaya nung nagturo siya hanggang sa kanyang pagtatagumpay, sabi niya, iniingatan ko ang pananampalataya. I have kept the faith. What a great steward of the gospel is the Apostle Paul, who began as a good apostle and ended successfully and say, I have kept the faith. Ayon sa Pilipos 1:16, sa 1:7 muna, pupunta tayo sa 7. Yamang sa aking mga talikala, pati sa pagpapatibay at pagtatanggol sa Ebanghelyo, kayo ay aking mga kasama, mga kabahagi. Ibig sabihin ng mga taga-Pilipos, kabahagi ni Pablo ng
itinilaga siya bilang pag nagtatanggol at nagbabantay at sa Ebanghelyo. Kasama tayo, iisang iglesia, isang panampalataya na ipagtanggol natin ang Ebanghelyo. Kaya ito mga kapatid ang ating mga aral tungkol sa mahal na Ebanghelyo. Tayo mga katiwala, tayo ay tinawag upang magiging mga ah, katiwala nito. Tayo ay kailangang magkaroon ng tamang kaalaman sa ating ipangaral at ang layunin ng Ebanghelyong ito. Tayo dapat ay kailangang karapat-dapat nitong Ebanghelyo. Tayo dapat ay kumikilala sa ating mga pananagutan at ating mga tungkulin. At mamumunga tayo sa Ebanghelyong ito. Tayo dapat ay handang magtiis sa mga kahirapan na inilalaan sa mga papasok sa mga susunod sa yapak ni Kristo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tayo dapat ay mabuting katiwala na masipag, marunong, matapang at matagumpay. Last, sa katapusan tayo dapat ay mabuting katiwala na nag-iingat at nagtatanggol sa Ebanghelyo nito. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong mga salita na nagtuturo sa amin ng aming pagiging katiwala. Gawin niyo kami nawa, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng inyong anak na si Kristo na yung mga mabubuting katiwala sa Ebanghelyo. Ito ang aming tungkulin at gawin niyo kaming kilalanin ang aming pananagutan at gawin niyo kaming mabunga. Subalit, nangailangan lamang na isagawa namin ang pangangaral. Pagbukas ng aming bibig, patunay nga na kami ay tumanggap sa Ebanghelyong ito ng kaligtasan at patunay na kami susunod sa inyong pagtalaga sa amin ng mga katiwala. Gawin niyo kaming karapat-dapat, Panginoong Diyos. Dalangin naman ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong nakikinig at sa sunod nating pagkikita na yata ay ito na yata ang may isa pang katapusang Friday ng 2025. Salamat! Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos.